Efren, Efren, hintay ka lang. Pipilitin ko kang magbayad. Mahal. Mahal. kung wala kang pera, baliin ko rin kabilang mang binti. Tay. Gising. Tay, mali ako. Tumahimik. Di dapat sumugal. Sa isang gabi natalo ako ng 300k. Tay, Tigil. sa araw? Sinilip med record ninyo sa drawer. Alam ko po, stage 4 na po kayo ng cancer. Sabi ng doktor, kapag nakaipon ng 300k, may bed na para sa paggamot. Kaya, sumugal ka. Sinabi ko sa iyo, laging talo sa sugal. Panalo di sugal. Hindi mo naalala. Naalala ko po. Lagi ko pong naaalala. Pero sinabi sa akin ni Ray, kapag naglaro kami ng 5 rounds, nanalo ng 3, bibigyan niya ako ng 300k. At walang bayaran. Sa isip ko noon, puro bili ng kama para sa paggamot ninyo. Pero, natalo ako ng 3 rounds. Alam ko ang galing ni Julio. Kung hindi siya ginulangan, wala siyang panalo kahit isa. Kasalanan ko po, hindi mayaman ang pamilya. Nagdulot pa ako ng malaking problema. Anak, wala kang mali, sila ang may kasalanan. Bukas dadalhin kita. Bawiin natin. Tanong lang po. Sino si Reynaldo? Wala pang alas 8, dinala mo na ang pera. Boss, anak ko, natalo sa'yo ng 300,000 piso. Nagbukas kayo ng sugal, pwede bang bumawi? Bumawi. Siyempre pwede. Pero dito sa akin, hindi para sa kung sino-sino na pwedeng puntahan dito, puro mataas na taya. Matandang. Kaya mong tumaya. Sa bank book may 500k piso. Ang puhunan natin. Tay. Kahapon ko nalaman na natalo si Reynaldo, sumali sa marami top competition, pinakamagaling 100k kada laro. Hindi natin kaya, lalo na, ito pa ang pera pang lunas mo. Itong matanda, medyo may pera pala. Matandang. Mukhang minamaliit kita. Ano, ikaw lalaro? O itong lumpo mong anak na walang kwenta? Si Julio bago pa lang kung hindi ako nagkasakit. Hindi rin ako maluloko nila. Anak ko, para sa 300k na ito binali ninyo ang binti niya, syempre. Siya mismo ang gumante. Tara, mag-set up na tayo. Itong laro, 100,000. One game, 100,000. Sa akin, wala kang atrasan. Tay, tigil na lang. Babayaran ko itong 10,000. Huwag na tayo sa kanila. Kung alam ko lang ito, hindi na sana tayo pumunta. Hindi para sa pera, para sa dangal, di ba? Kaling ng hindi pera, dangal. Tingnan natin. Anong kaya mo? Tay, tara na. Kahit magbenta ng dugo, babayaran ko ito. Huwag na tayo lumubog pa. Eto.
pero binti ko. Kamay ang gamit sa laro, anong kinalaman ng binti? O natatakot ka sa akin, pinapunta ka ng tatay mo. Para kang manalo, 'di ba? Chance na. Tara. Tay, Unang tira. Mauna ka. Huwag mong sabihin na inaapi kita. Matandang. Sasabihin ko na sa iyo ng maaga. Unang laro, tig 100,000 bawat kung manalo kayo. 100k na ito. Sa inyo na yan. Kakaiba ang tunog ng bola sa pader. Dayan ang luma naman. tay. Panalo ako. Aray, tingnan mo ang swerte mo. 100k na ito. Sa inyo na. Kuya Reynaldo, pera wag na lang. Bayad na lang sa inyo, natitira kukunin ko sa bahay, tay, tara na. Bakit aalis? Perang panalo mo ito. Tama si tatay mo. Itong laro kung manalo ka. 200k na ito. Sa iyo na yan. Kung manalo ka ng isa, kasama ang 100k na panalo kay Reynaldo, 100k na utang ko kay Reynaldo. Ayusin. Tuloy tayo. Teka, sasabihin ko sa'yo. Kung matalo tayo dito, mawawala ang 100,000 piso. Reynaldo, bata pa ito, huwag mo siyang takutin. Bet. Tay, panalo ulit. Pinayagan niyo po akong maglaro. Tama talaga. Masyadong bata pa si Julio. Sa ganitong sugal, hindi na siya makapagpigil. Kuya, may 100k pa pagkatapos ng round. Mababayaran na natin ang utang. Ay sus, tingnan mo. Utang mo sa akin ang pera. Gagamitin mo ang pera ko para bayaran ako. Ang ingay ng plano mo. Ang lakas, gago. Reynaldo, ang yaman mo. Hindi ayaw mong matalo? Paano naman? Pero, may patakaran dito. Minimum. Kailangan 5 rounds. Iyan ang hinihintay ko. Lumang hayop. Hindi ka mananalo pera. Tatakas ka na? Bet. Siyempre, paano mo gusto maglaro? Matapang ako, tayo maglaro ng malaki. Round 200,000. Oo. Tayo maglaro ng 200,000. Tay, ang laki ng 200,000 per round. Tigil na tayo. Anong takot? Maganda kondisyon, bet. Lumang bagay na. Posible.
Ang lakas ng tira mo, bakit tumigil? Kakaiba, dapat pumasok yan. Chance mo to. Wala ka ring kwenta. Bola, nasa packet na. Kukunin ko na yan. Imposible, imposible pa. May papasok ko itong bola. Kunin mo na. Hindi pwede ito, Julio. Hindi pwede. Ano ba? May tapang ka? Walang tapang matalo. Hindi pwede ito sa kanila. Walang bayad, babaliin ko ang isa pa mong binti ngayon. Tara. Sige. Bro. Boss Wang, ako na. Bata pa, walang modo ikaw, Boss Wang. Ano, matanda? Puhunan nyo ngayon 500,000 na lang. Lalaro ka pa ba? Anak. Kaming mga taga-pamilyang Joe sa labas hindi naman nagpahiya, di ba? Ang pera mawawala pero kikitain ulit, pero ang dangal mawawala ka na rin, di ba? Magpahinga ka muna. Itong round, ako ang makakalaban mo. Ikaw ang maglalaro. Matanda. Nahawakan mo na ba ang cue? Tay. Hindi kita nakitang naglaro nun, Tay. Huwag na kayo. Ako na lang. At least kaya ko pa siyang tapatan kung kayo ang maglalaro. Talagang wala na tayong matitira. Baguhan ka pala. Kapag nasa dead end na talagang mawawalan ng bait. Sige. Matanda. Pero ang billiards na ito. Simple lang. Kung hindi mo alam paano pwede mong tanungin ang anak mo, kahit kagabi nakipagtabla pa siya sa akin. Tay, umuwi na tayo. Huwag na tayo maglaro. Nako. Boss Wang, hayaan mo na siya. Laro na tayo. Gusto ng tatay mo ipaglaban ka? Ganyan talaga ang pagmamahal ng magulang. Pero sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera. Kung mawala ang 500k piso, hindi ba kayo puno ng pangarap? Kuya Ray, di marunong si tatay. Pwede bang 100k piso muna? Tatay ko. Julio, 500k piso na lang. Tingnan taong may puso. Break. Tanda gago. Ikaw muna, wag sabihin na inaapi kita. Salamat. Tay. Tigil. Lalaro sa time mo, tabi ka at manood. Ay, tanda gago, ganyan lang tayo. Isang tira, lahat ng bola ipapasok lahat. At kukunin ito, di ba? Ang unang tira, sisirahin ko lahat ng trap sa mesa mo. Nabuko na. Sunod oras na para maningil. Tay, tigil na natin to. Uwi na tayo, Ray. Talo na kami. Matandang gago, ganyan ka lang? Payo ko sa'yo, umuwi ka na at isipin kung paano ka mabubuhay. Wala kang matamaan na bola, gusto mo pa akong kalabanin. Tapos na ang laro, tapos na. Kukunin ko na ang pera. Boss Ray, huwag magmadali. Hindi ko na ipasok.
Pero ikaw na ang maglaro, hindi pa tiyak ang panalo. Sige. Pipilitin kitang ilagay ang pera sa bibig ko. Imposible, bakit hindi ko matamaan ng bola? Akala ko may magaling kang shot. Ganun pala. Hindi komportable ang cue ninyo. Gagamitin ko na lang ang akin. Tay. Matandang gago, yun lang ang galing mo. Anong cue gagamitin mo? Wala kang kwenta. Ang pangit ng cue. Unang beses ko itong makita. Pwede ba itong gamitin? May tali pa ito. Maniningil na. Ito! Ano ba? Bakit walang kuryente? Tingnan mo kung bakit. Julio. Reynaldo, itong lalaki pinatay niya ang switch natin kanina. Punyeta! Hindi ka marunong matalo. Pinatay mo pa switch. Kuya, tingnan mo. Puta, pupunta ako. Julio. Boss, may bagong balita. Sabi, ang bilyarista ng Dakila darating ngayon. Nasa daan na siya papunta. Kung masusundan natin ang bilyarista mula ngayon, sunod-sunod na ang investments natin. Sa oras na. Sir, tingnan mo. Gumawa ka ng gulo sa lugar ko. Tingnan mo. Julio! Tay. Ayoko lang na matalo ako ng napakahiya. Tumahimik ka, gago. Kayo ni tatay mo pareho kayong walang kwenta. Ang isa, natatakot na mapahiya, kaya pinatay ang switch para takpan. Isa, nung di tayo nakatingin, inilagay lahat ng bola sa bulsa. Ganitong maruming paraan, kayo lang ng tatay mo ang may gawa niyan. Sa tingin ko nagkakamali ka. Hindi ko ginawa ang sinabi mo na habang hindi kayo nakatingin inihagis ko ang bola sa bulsa. Ibig mong sabihin, nakapaglinis ka ng mesa sa isang sipa. Matandang gago, kung hindi ko alam ang galing mo, okay pa ikaw. Hindi mo matamaan ang bola, maglinis ka ng isang sipa, pandaraya ito, gago. Tapat ako sa salita ko at hindi nagbabago para maging patas ang laban. Mag-umpisa tayo ng bagong laro. Ulit. Matanda nagbibiro. Anak mo ang may kasalanan. Sa patakaran. 500,000 akin. Hindi pwedeng ibigay ang pera. Reynaldo, kasalanan ko, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Tayo. Tumahimik ka, gago. Okay. Sandali. Panalo na kayo sa round na ito.
Ang peklat sa daliri nito ay senyales na eksperto sa bola. Matatag ang hakbang nito. Nagniningas ang mga mata. Senyales na eksperto sa malalaking laban. Ito. Sa madaling salita, hindi ordinaryo ang tatlong ito. Dumating po kayo. Nag-cheat ang mag-ama. Ayon sa patakaran, bawal silang manalo. Ano? Tinuturuan mo ba ako? Hindi po. Pero, Pero ano? Dalawang walang kwentang ito. Ang tagal mong mag-aksaya. Hindi ka man lang nanalo. Yan lang ang kaya mo? Gusto mo pang sumali sa amin? Tingin ko kahit pinakamababang tao namin, wala kang karapatang magtali ng sapatos. Mga sir, pasensya na, nabigla kayo. Ako bilang tao laging patas. Eto, panalo na kayo. Alam ko, kanina natalo kayo kay Reynaldo, tiyak na hindi kayo kontento. Kaya nagdala ako ng 2 eksperto. Laban tayo ng patas. Si Dominador, nag-aalala po kayo? Ang level namin, bakit kailangan ng 2 eksperto? Hinahanap namin si Boss Reynaldo. Lumang, huwag abusuhin ang pasensya ko. Alam mo kung sino ito? Ito si Dominador Solano. Binigyan ka ni Dom. Magpasalamat ka. Sino ka para makipagtawaran? Sabi ko sa'yo, wala kang pagpipilian dito. Tama na. Ganito na lang, kung manalo kayo sa laban, kakalimutan na ang dating utang. Siya ibibigay ko sa inyo, bahala na kayo sa kanya. Pero kung matalo kayo, kailangan iwan ninyo ang 2 braso. Bibibras. Gumulo sa aking lugar, hindi naman sobra ang 2 braso. Tatay, hindi tayo pwedeng pumayag. Ano, natakot? Itong sugal matututunan ni Julio, 10 sugal, 10 talo. At ang hindi pagsugal ay panalo. Para kay Julio, kailangan kong lumaban. Kahit anong patakaran, lalaban. Kahit anong patakaran, lalaban ako. Tay, Matandang gago, hindi mo talaga alam ang iyong limitasyon. Alam mo ba kung sino ang mga ito? Amparo Espiritu, 10 sa buong bansa. Herminio Panganiban, 7 sa buong bansa. At si Dominador Solano naman, kung sasabihin niyang siya ang pangalawa, walang mga has na magsabing siya ang una. Baka sa oras na iyon, mamamatay kang napakapangit. Tama na, huwag na kayong magsalita, baka matakot ang 2. Ganito na lang, 2 koponan, tig 3 laro, 2 panalo. Ano sa tingin ninyo? Paano yan lalaruin? 3 laban sa 3, 2 lang kami. Hindi ito patas. Naalala ko 3 laban sa 2, panalo, talagang hindi makatarungan. Madali ring pagtawanan ng iba. Dominador, ano po ang utos ninyo? Ngayon patas na. Ano ito? Anong klaseng patas ito? Kaibigan nyo siya. Sumali siya sa koponan namin. Tiyak na magpapalusot siya kung matalo tayo. Kanino ang sisi? Hindi, oy. Pare, ayokong marinig yan. Ako si Ray, kahit hindi ako mabuting tao, pero ang pagkatao ko ay primera klase. Paano kung magpalusot siya? Babaliin ko ang binti niya. Ray, tandaan mo ang sinabi mo. Basta sumali ka kung magpapalusot ka. Hindi mo nakakailanganin ang binti mo. Hindi pwede. Ayaw ko. Okay lang payagan siyang sumali. Kahit sino ang resulta, pareho lang. Sige, iset up ang bola. Amparo, ikaw muna sa unang laro. Sige, ako ang magaling sa mga lalaki. Sinong mauuna? Si Amparo Espiritu, 10 sa buong bansa. Laki ng bola. Ang galing, ang bangis. May experience ako dito. Ako na lang. Kung matalo si Reynaldo, maapektuhan ang isip ni Julio. Julio, ikaw na sa round na ito. Tay siya kasi 10 sa buong bansa. Ako,
Tingnan mo ang binti niya, grabe na. Ako na lang. Julio, anong takot? Hindi ka naman kakainin ni ate. Hayaan mo si ate na makita. Kaya mo ba akong talunin? Anak, kalimutan mo kung sino siya at ang ranking niya. Mesa at bilyar lang dito. Laro ng todo, kaya mo yan. Pero Tama ang sinabi ng tatay mo. Basta gawin mo ang normal mong laro. Hayaan mo si ate na makita paano mo na-score ang isang tira. Julio, tumutok ng maayos. Ganon, ikasampu sa buong bansa. Sa ganitong paraan pala umakyat sa ranking, ang bastos naman. Si Julio ay walang experience sa babae. Mahirap itong round. Ang thoughtful naman ni Julio, alam pa niyang magpatalo kay Ate Eddie. Ate na ang hindi magpapaawat. ayos lang ako. Sige. Julio. Kumusta ang laro ni ate? Isa na lang ang natitira kong bola. Eh di hindi na ako magpapaawat. Paano nangyari ito? Ito, bakit nasira ang bola? Bilyar, matagal ko nang nilalaro. Unang beses ko nakita na nabasag ang Black 8. Hindi kakaiba, top player sila, espesyal na bola ang gamit nila. Matagal nang hindi napapalitan ang mga bola dito, ginamit niya ang buong lakas sa huling tira. Hindi kakaiba na pumutok ang bola. Boss, hindi ko sinasadya. Pumutok Black 8, di pasok, hindi pa ako natalo. Kung di pumutok ang Black 8, kaya mo ba akong talunin? Dapat akin ang round na ito. Bakit? Paano mo nalaman na hindi kita matatalo? Sa round na ito, panalo si Amparo. Hindi, Reynaldo. Anong ibig sabihin mo? Hindi ka ba kasama sa team namin? Boss, ito ang lugar mo. Ano pa siya mo sa round na ito? Boss, dapat ako manalo. Oo nga, boss, dapat kami manalo nito. Tumigil kayo. Kayong dalawa may ranggo kayo sa buong bansa. Isang round lang ito, ganyan na kayo. 8 ball, hindi ganap na pumasok sa packet. Sa round na ito, tabla na lang. Tabla. Laruin ko muna kayo kahit ibigay ko sa inyo ang round na ito. Susunod wala kayong kahit tsansa. Sige, tanggap ko ang tabla. Herminio, turn mo na ipakita sa kanila kung sino ang tunay na henyo. Boss, tiwala ka, ako lang, kaya ko silang. Lahat sila talunin. Boss Ray. Round mo ito. Sige. Teka, tayo nagkamali ang kalaban sa nakaraang round. Kalaban ay ikapito sa buong bansa. Kung ganyan sasabihin mo, edi huwag mo na akong palaruin kung matalo ako ulit. Sabihin nyo sinadya ko. Boss, sabi na niya, kung magpada ako, baliin binti ko. Hindi ko kayang galitin si boss. Sige, kayo na ang maglaro. Hindi, ikaw. Kung duda, huwag gamitin. Walang duda, Boss Ray, maglaro ka na. Okay. Tingnan mo na lang, bibigyan kita ng sorpresa. Ay nako.
Kailangan ko talagang mag-isip ng mabuti. Kailangan kong bigyan ng problema si Herminio Panganiban. Tatay, tingnan mo yan, nagpapanggap siya. Tiyak na sinasadya niya yan. Ay, tingnan mo, kinakabahan ako, di ba? Ay, pagkakamali lang ito. Reynaldo, sadyang sadyain mo yan, 'di ba? Kanina nagkatinginan kayo ni Herminio, nakita ko rin yun, sinadya mo talagang magpatalo. Naapi naman ako diyan, si Kuya Herminio. Ikapito sa buong bansa. Paano ba naman di ako kabahan? Tatay, hindi na siya pwedeng magpatuloy, wala siyang kwentang tao. Mr. Zhao, palitan ng manlalaro, gusto kong magpalit. Gusto ko ring magpalit. Nagsimula na ang laban, walang palitan sa gitna ng laban. Tama naman. Mr. Reynaldo, pinagkakatiwalaan kita, magpatuloy ka. Tatay, kung matalo pa tayo sa round na ito, isang beses na lang ang pagkakataon natin. Wala man lang pumasok na bola si Reynaldo Freeball para kay Herminio. Di na ako magpipigil. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Galing ang galing, nakagawa siya ng linis ng mesa sa isang sipa. Kaya pala alam ni Reynaldo na lilinisin ni Herminio ang mesa, kaya sinadya niyang bigyan ng free ball. Herminio, mukhang gumaling ang laro mo. Kung ganun, hindi na ba ako kailangan sa round na ito? Ikaw na lang ang mananalo. Anong yabang mo? Linis lang ng mesa yon. Ang talino ay puhunan ng kayabangan, hindi maintindihan ng mga walang kwenta. Herminio, isa kang mayabang na henyo. Sa ganyang kaikling oras na clear niya ang table. Panalo si Herminio sa round 2. Tatay, sila nagsabuatan para dayain tayo. Hindi na kami lalaro. Tara na. Anak, alam ko na ang resulta. Tatay, kung alam nyo na pala ang resulta, bakit nyo pa siya pinasali? Hindi ba ito nagbibigay lang ng puntos? Reynaldo, ang taksil mong tao. Ikaw, sinadya mo ba? Sinadya mo bang paboran si Herminio? Tangina, bitawan mo. Sino bang sinadya? Nakita mo naman kanina. Ang galing ni Herminio, isang tira lang, naiwan na ang Black 8. Kahit di ako magpaloko, di ko siya matatalo. Palusot, sinadya mo talaga. Julio. Tangina mo, bastos kang bata. Lakas ng loob mo, sinuntok mo ako. Tigil na. Tigil. Anong ginagawa nyo? Lakas ng loob nyong manggulo dito. Sir Dominador, di ba? Nung sinabi mo, pag nagpaloko si Reynaldo, babaliin mo ang binti niya. Tutuparin mo ba? Siyempre, tutuparin ko ang sinabi ko. Sobrang tapat ako. Nakita mo naman kanina, sinadya niyang magbigay ng free ball. Sige, babaliin mo na ang binti niya. Nagpaloko ba siya? Wala akong nakitang paloko. Baka ganito lang ang level niya. Kayo. Ngayong panahon hindi ko inaasahan. May gumagamit pa ng mga mapanlinlang na taktika. Tatay, sila nagsabuatan para dayain tayo. Tara na, hindi na tayo lalaro. Saan ka aalis? Akala mo ba bahay nyo ito? Kung gusto pumunta, kung gusto umalis, mag-withdraw sa gitna. Walang ganyang patakaran dito. Tao, baliin ang braso niya. Sandali. Talo na kami sa larong ito. Tatay, bakit naman tayo aamin? Mga manloloko sila, magkakasabwat sila. Dominador, may isa pa tayong laro. Itong round. Ako na. Sige. Sige. Ay, kung di sinabi ni Reynaldo na di ka makapasok, di ako maniniwala. Naniniwala na ako. Matanda. Galing ni Kuya Herminio, nakita mo naman kanina. Itong laro, sa tingin ko wala ka pa ring makakapasok na bola. Sumuko ka na habang maaga pa. Sumuko na tayo, di natin kaya ang galing ni Herminio. Kasalanan ko, napadala ako kay Reynaldo at nadamay ka pa. Tingnan mo, natulala ito.
May mga tao gustong magpanggap pero walang galing. Tandaan mo, kaya kong one shot clear. Binigyan mo ko ng tsansa. Di na ako magpipigil. Mahina ang galing mo. Hindi sapat pampainit. Sige. Paano nangyari? Nakablock lahat ng bola ko. Bakit bagal ni Herminio? Tapusin na ang laro. Paano nangyari to? Lahat ng bola ni Herminio nakablock. Ay, nagkataon lang ito. Simulan na, Kuya Herminio. Pasensya na. Nagkataon lang nahirapan ka sa isang tira. Eto, Pasensya na. Free ball ako. huwag magyabang tanda. Nagkataon lang ito. Tandaan mo yan, huwag mo itong bigyan ng tsansa. Ganyan ulit. Matandang ito, mukhang hindi madaling kalaban. Pero si Herminio ikapito sa buong bansa. Free ball ulit. Ito na ang ikapitong free ball. Di na ako magpipigil. Paano? Ikapito sa buong bansa, hindi man lang makahawak ng bola. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ordinaryong tao. Pero binago mo ang pagkakilala ko sa henyo. Tay, nanalo tayo. Matandang gago, laban ulit tayo. Don Dominador, sa inyong mga patakaran, may ganito ba? Kawili-wili. Manong, sa iyong pinanggalingan at kakayahan, wala akong interes. Dahil sa mga trick mo, walang epekto sa akin. Umutot ka. Si tatay ko ang nanalo. Kung manalo pa kami sa round na ito, matatalo kayo. Ibigay nyo sa amin ang pera. Binata, ang taya nyo ay hindi lalampas ng 1 milyon. Ang perang ito, maaaring kitain nyo sa buong buhay nyo. Pero para sa akin, isa lang sa libu-libong taya ko na pinakamaliit at pinakaboring. Tigilan mo ang kalokohan dito. Nanalo kami, di nanalo. Ibigay nyo ang sa amin. Kung hindi ka lang pumunta dito at nanggulo, sa buong buhay mo, hindi mo maaabot ang aking antas. Sa paningin ko, hindi pera ang pakay. Ang hangarin ko makuha ang pabor ni Master Efren sa mundong ito. Ako lang ang may tsansa. Efren, Efren, balita. Papunta na si Master Efren. Rinaldo ito. Swerte na makita si Master Efren. Wala na akong pagsisisi. Sa mundo, walang tinatawag na bilyar god. Basta may bilyar sa puso, lahat ay pwedeng maging bilyar god. Anong klaseng tao ka? Mga taong kagaya mo, hindi ka dapat makipag-usap sa akin. Tama. Ano kung talunin mo ako? Gamit mo lang itong mga mababang trick. Pero si Sir Dominador ay ang best of the best. Hindi kailangan ang buong lakas para sa'yo. Pati ako, hindi tatagal ng 2 round, matatalo na ako. Paano ka mananalo? tigilan mo ang pananakot. Laban na kung laban. Binata, ewan ko kung hindi klaro ang sinabi ko o hindi mo naintindihan. Bilyar pusta, di pera. Ano pusta mo? Buhay pusta. Buhay. Sige. Tay, Tayong ordinaryo, walang nakaw o agaw para lang sa mapayapang buhay. Pero kung may mang-api sa atin, hindi rin pwede. Ngayon, gagamitin ko ang buhay ko para matuto ang anak ko ng aral. Di pusta panalo. tay, Okay. Kukuha lang ako ng tako 1 tira.
Itong bola. Unang beses ko ito. Dati alam ko magaling Sir Dominador Villar. Di ko akalain na abot na ang ganyang antas ng kagalingan. Tingnan mo, depensa atake. Atake depensa, ito ang pinakamataas na kaya. Di ko kaya ganitong bola. Di na malulutas bola ito. Galing Sir Dominador. Tandang matanda, nakita mo. Ito ang galing ng ating Sir Dominador sa tira na ito. Di mo maabot ang puting bola. Kilos Sir Dominador, tandang matanda, patay ka. Bakit ka nakatanga? Ayaw mo nang harapin ang kahihinatnan mo? Go. Tapos na. Lahat tapos na. Anak, bangon. Panoorin mo. Mukhang swerte lang ako. Ang galing ng stroke, ang lakas. Paano siya nagkaganon? Nasira ang depensa ni Dominador at isang shot lang pumasok. Imposible to. Oo, hindi rin ako makapaniwala. Walang imposible dyan. Dominador, nakita mo ba? Yung walang sagot na depensa. Wala lang, madaling masira. Paano natalo si Dominador sa walang kwentang to? Sinabi ko na. Kahit sino pa, pareho lang ang resulta. Mukhang minamaliit pa kita. Huli na para sabihin yan, Dominador, huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Kung sino matalo, mamamatay. Buisit. Nagbigay lang si Dominador sa inyo. Huwag kayong magmayabang. Ano, kasalanan ninyo kasi bobo kayo. Kayo ba ang gagawa o ako na ang gagawa para sa inyo? Dominador. Mali. Matandang gago. Yung stroke mo kanina, hindi tumama sa puting bola. Tumama ka sa mesa. Foul kayo. Kayo ang natalo. Herminio, magpakita ka naman ng professional. Pumasok ang bola sa mesa. Ayaw ninyong umamin na natalo kayo. Matandang gago. Ako si Dominador, ilang dekada na sa billiards. Hindi pa ako nakakita ng ganitong laro. Hindi mo nakita, hindi ibig sabihin wala. Lahat naman may first time, di ba? Ano, Dominador, natalo ka ayaw mong umamin bale wala na lang ang sinabi mo o ang buhay mo ay walang kwenta? Bata ka. Gusto mong mamatay? Matanda to. Ikaw anak na walang hiya. Ayos lang disiplinahin ko muna. Sir Dom, mali ka dyan. Kayo ang unang natalo, walang isang salita. Hindi pa tiyak ang mananalo. Kanina, hindi ba nag-shot ka lang ng isa? Pumasok lahat. Matanda to. Nag-cheat ka. Teka, Sa inyo ang mesa. sa inyo din ang bola. Nanalo ang tatay ko ng patas sa kanyang kakayahan. Kayo, natalo, nag-iimbento na, di ba? Mga gangster, mga manloloko lang kayo. Matanda to, nag-cheat ka. Alam mo ba ang parusa sa pag-cheat? Ngayon buhay mo at ng anak mo mananatili dito. Hindi, sabi mo nag-cheat kami. Ebidensya? Patunay. Sa mundo, si Efren lang ang makakagawa ng ganito. Kung hindi kayo nag-cheat, ano? Hindi mo kaya. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba. Katawa, kung kaya mong gawin ito, magiging ganito ka ba na mukhang dukha? Mukhang ang galing sa bola ay iba sa lawak ng pananaw. Kaw? Sir Dom, wag mo na kausapin. Itong matanda, siguradong nag-cheat, patayin na sila para malaman nila ang rules natin. Sabi ninyo nag-cheat ako. Ebidensya? Tiyak na nag-cheat ka. Kung di ka nag-cheat, buhay namin ay sa iyo. Oo. Sir Dom, ang mga tauhan mo talagang tapat. Para sa iyo, handa silang mamatay. Huwag ka nang manakot dito. Mamaya ang mamamatay ay hindi pa alam. Sige na, CCTV. Bakit kayo nakatanga? CCTV.
Ano pa yung tinititigan mo? I-check mo na ang CCTV. Huwag na talagang i-check ang CCTV. Yung bola kanina, malinaw na malinaw sa akin. Walang daya yun. Matandang to. Makinig ka sa akin. Aminin mo na ngayon pa lang para hindi ka na mapahiya at nang hindi masayang. Ang buhay ng anak mong hayop. Dominador, kung sino talo at panalo, alam na alam mo yon. Sino ang natalo at sino ang nanalo, alam mo naman yan, di ba? Dominador, itong matandang to, gusto niya lang sumama sa anak niya. Huwag mo na pigilan. Mamaya, mamamalimos yan sa'yo. Tatay, hindi naman sila gagawa ng paraan. Ayos na ba? Ang bagal naman ang CCTV na yan. Reynaldo, kanina, in-off ng batang to ang breaker. Kaya nawala ng kuryente ang CCTV. Hindi na record ang laro. Ano? Mga walang kwenta. Dapat nga kayo magpasalamat sa kanya. Iniligtas niya ang mga buhay niyo. Ang galing mong magtago, matanda. Alam mong mawawala ng kuryente ang CCTV kung i-off ang breaker. Ginaganyan mo ako. Ikaw mandaraya ka talaga. Mga tao, kunin na ang mga buhay nila. Sandali lang. Walang CCTV footage, tilang yan. Bakit niyo sasabihing mandaraya kami? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao ako? Akala nyo ba sa kakayahan nyo, kaya nyo akong matay? Ikaw? Tatay, paano kung hindi sila umamin? Nakita ko kanina may maliit na CCTV doon. Hindi naman yun nakakuryente, di ba? Kung may daya o wala, malalaman yan. Di ba, Dominador? Lumang gago. Wala kang karapatan mangialam sa billiard hall ko. Akala mo ba pwede mong panoorin ang CCTV kung gusto mo? Tama si Sir Solano. Confidential ang CCTV ng billiard hall. Hindi mo yan basta pwedeng panoorin. Sino ang nakakaalam sa inyong mag-ama? Ano ba ang balak nyo? Sinasamantala nyo ba para sirain ang ebidensya? Natatakot ba kayo na kapag lumabas ang CCTV? Mapapatunayan na ang tira ko ay malinis. Ano yun, Sir Solano? Sabi mo nang sabi na nandaya kami pero ngayon ayaw nyo kaming manood ng CCTV. Sino ba talaga ang may masamang balak? Sino ang nandadaya? Lumang gago. Bigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Isama mo ang anak mong walang kwenta. Umalis kayo. Mapagpatawad si Sir Solano. Luhod na kayo. Salamat, Sir Solano. Pinatawad niya ang inyong mga walang kwentang buhay. Ayoko. Kayong mga mandaraya at walang hiya. Ngayon para lang maintindihan ni Julio, sa sugal walang panalo. Hindi na kailangan magpatayan. Sir Solano, salamat. Tanggap ko ang iyong kabutihan. Julio, tara. Tay, ayoko. Talo sila. Alis. Ayoko. Alis na. Buti naman at nakinig ka. Isama mo ang anak mong walang kwenta. Pumunta ka sa kung saan ka bagay. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Ang larong billiard na ito, kayong mga mabababang tao, hindi karapat-dapat. Umalis. Lumang gago. Tahimik, Julio. Matanda. Tahimik, Julio. Julio? Julio? Bastardo, awan ni Don, pinakawalan ka. Akala mo kung sino ka. Walang aalis ngayon. Don, okay ka lang? Sinaktan mo si Don, dapat mamatay. Kahit ang Diyos, walang makakapagligtas sa inyo. Binata. Ang tapang mo. Kao. At ikaw. Kayo magmamamatay kayo ngayon. Bakit? Ikaw ang walang hiya, binastos mo ako. Bakit sinaktan kita? Julio, tumigil ka na! Don Dominador, ang yabang ng batang ito. Putulin ko ang kamay niya. Teka. Don, kasalanan ng anak ko. Humihingi ako ng tawad.
Alang-alang sa akin, pakawalan mo na siya. Ano ka ba? Sa harap ni Don, anong karangalan mo? Mukha mo hindi karapat dapat sa sapatos ni Don. Matanda. Balak ko sana ngayon kayong palayain. Pero ang anak mong walang kwenta gustong sumugod at mamatay. Huwag mo akong sisihin. Pero may naisip akong magandang solusyon. Gusto mo makinig? Don, sabihin mo ikaw. Ang pumutol ng kamay niya. Putulin. Kau. Gawin mo mismo ang kamay niya. Putulin mo. Huwag sisihin, wala na kayong chance, basta ikaw mismo ang pumutol ng kamay ng anak mo. Itong bagay, ituturing kong hindi nangyari. Si Kuya Dominador talaga ang galing. Dapat pasalamatan ang walang kwenta mong anak. Dati, nag-iisip ako kung paano kayo disiplinahin. Ngayon, okay na ang sampal niya nakatipid sa akin ng gulo. Dominador Solano, ikaw na walang hiya. Alam kong masama ang intensyon mo. Julio, Bakit ba? Hindi ka kaya pumutol? Binigyan na kita ng chance. Ngayon kayong mag-ama dapat mamatay sana. Ngayon, kailangan ko lang putulin ng kamay na nagsampal sa akin. Tama na, ang bait ko, di ba? Oo nga, matanda, bilisan mo na. Ang anak mo pangit maglaro. Sayang lang. Tama yan, ang kamay ng anak mo kapalit ng buhay mo. Sapat na bilang anak. Tay, putulin mo na ako ang may sala. Huwag kayong madamay. Efren, ang anak mo masunurin naman kung naaawa ka sa kanya. Putulin mo itong kamay, mas okay pa kaysa mamatay. Bakit ka nag-aalangan? Gusto mo makitang mamatay ang anak mo? Bakit ba? Hindi mo kaya putulin? Matanda. Tingnan mo anak mong walang kwenta at sarili mo. Paligsahan ng mga Diyos ng bola protektahan siya? Kaya mo ba? May hangganan ang pasensya ko. Bilis. Putulin ang kamay niya. Binigyan kita ng tsansa, di mo sinulit. Ngayon kailangan kitang turuan ng leksyon talaga para maalala mo. Iwasan mo ang bilyard. Kamay nitong batang walang hiya. Putulin. Opo, boss. Huwag. May balita na si Master Efren. Master Efren, ano sabi niya? Pumayag ba siyang makita ako? Sabi niya mag-closed door training siya para maghanda sa billiard tournament sa loob ng 3 araw. Di siya makikipagkita kanino man ngayon. Sabi niya, huwag ka nang umistorbo. Boss, narinig ko, ayaw ni Master Efren ng dugo. Ang nangyari dito kung malaman ito ni Master Efren, ang inyong pangarap sa buhay ang tsansang sumunod kay Master Efren. Masisira ba? Efren. Okay. Swerte niyo talaga. Alang-alang kay Master Efren. Pinapatawad ko kayo mga aso, pero kayo mag-ama, pumunta kayo sa billiard hall ko at nanggulo, at sinaktan pa ako. Hindi pa tapos ang usapang ito. Solano! Anong gusto mo? Gagawin ko lahat. Kung gusto mo ligtas anak mo, Bola King Championship sa 3 araw, ikaw kailangan ka. Tatay, huwag ka maniwala, may bitag siya. Tumahimik. Bola King Championship sa 3 araw, manalo ka sa akin ng patas at mapuri ni Efren Miranda. Kalimutan na ang nangyari ngayon. Pero kung matalo ka, buhay ng walang kwenta mong anak kukunin ko na. Dalhin. Tay, huwag akong intindihin umuwi. Solano, Bola King, pupunta. Pero kung galawin mo anak ko kahit isang buhok, magbabayad ka ng 100 ulit. Sige. Sa 3 araw papakainin at paiinumin ko siya. Pero paalala kita 3 araw lang. Bola King Champ, kailangan ka, huwag mo akong biguin. Go.
Julio, kapit, hindi ka pababayaan ni tatay. Dominador. Lahat ay sa bolaking champ, tapusin na. Pwede po kayo ba si Efren Miranda? Sino ka? May awa ang langit, sa wakas natagpuan ko na kayo, Sir Efren. Diyos, salamat, sa wakas nakita na po kita, Diyos ng bilyar. Diyos ng bilyar? Mali ang tao. Tiyak na tama, Sir Efren. Diyos ng bilyar, inimbestigahan ko po kayo ng matagal. Alam ko rin, matagal na po kayong retirado, ayaw nang masangkot sa gulo. Pero ngayon wala na talaga akong magawa, pakitulungan po ninyo ako. Diyos ng bilyar bansag, nagtago ako ng kalahating buhay, hindi ko naiwasan sa huli? Sino ka ba? Ako ang chairman ng kalakal ng Malaking Gusali, anak ni Ferdinand Ramos. Ako si Carmela Ramos. Malaking gusali. Wala naman akong koneksyon. Mali ang tao. Diyos bilyar. Kayo ngayon, kayo lang ang makakatulong sa akin. Manlalaro lang ako ng bilyar. Anong matutulong ko? Hindi ako marunong magnegosyo. Hindi po para sa negosyo ito. Gusto ko po kayong hilingin na sumali sa torneo ng Diyos ng bilyar sa loob ng 3 araw. Torneo ng Diyos ng bilyar na naman. Niloko ni Dominador Solano ang tatay ko, napilitan siyang pumirma sa kasunduan sa pustahan. Kung sa torneo ng Diyos ng bilyar, hindi namin makukuha ang kampeonato. Ang kalakal ng Malaking Gusali ay magiging kanya. Nakikiusap po ako, tulungan ninyo ako. Ang inyong kalakal ng Malaking Gusali ay malaki. Wala ba kayong ibang tao? Bakit ako pa? Marami namang magaling sa kalakal ng Malaking Gusali. Pero lahat sila ay nasa ilalim na ni Dominador Solano, kaya sa ngayon kayo lang ang makakatulong sa akin. Si Dominador Solano, ang laki ng ganan niya. Kung hindi dahil sa kagipitan, ayaw ko rin po kayong abalahin. Pero kung gugustuhin ninyo, kahit anong kondisyon, ako, si Carmela, mula sa kalakal ng Malaking Gusali, handang ibigay ang lahat, handang mamatay. Nakikiusap po ako, tulungan ninyo ako. Huwag. Pupunta na talaga ako. Julio, nandito na si tatay. Ngayon, tiyak na lahat ng nangapi sa'yo ay magbabayad. Ma'am, ang kalakal ay nasa krisis sa usapan ng hari ng sugal. Nilagay ninyo ang lahat ng pag-asa kay Ginoong Efren, delikado ba? Kaya ba niyang talunin si Dominador? Dahil ayaw ni Ginoong Efren na magpakilala, bahala ako sa sikreto niya. Si G. Efren, taga-kalakal ng Malaking Gusali, special punong tagapayo, may tiwala kami sa kanya, sa detalye ng laban, at iba pang personal na bagay wala sasabihin. Padaan po, salamat. Ma'am, Balita lang, pumasok na si Dominador, dala ang kanyang mga tao. Ang nangapi sa inyo ay nandito ngayon. Nandito na lahat para hindi na ako maghanap. Ito? Matandang walang kwenta to. Hindi ko akala na ikaw, matandang ito, ay may tapang na pumunta rito. Efren, pagkita mo sa aming Dominador. Bakit hindi ka pa bumati? Tingnan mo yung pangit mong ugali. Hindi ka na makatayo, payuhan kita, umalis ka na. Mamaya huwag kang humarang sa kanya. Ray, anong sinasabi mo? Bantayan ang asal. Si Ginoong Efren ay matandang kaibigan natin. Nandito rin si Ma'am. Hindi kaya siya ang inimbita mong tagapagligtas. Eh ang kalakal, talagang naghahanap ng maling tao, wala ng pag-asa. ma'am, talagang nakakapagmulat ng mata para sa akin. Kung hindi talaga kaya ibigay na lang ninyo ang kalakal sa amin, bakit pa kayo naghihirap dito? Dominador, bantayan mo ang aso mo. Si Ginoong Efren ay aming inanyayahang panauhin. Ang kanyang kakayahan ay hindi para sa inyo na mga mapanlinlang na nagtatakda ng bitag at mababang uri ng tao na huhusga. Mabuti. May tapang. Efren, mamaya, ipapakita ko sa lahat na gagapang ka na parang aso palabas para makita ng iyong anak ngayon mismo. Tatay mong ito ay napakawalang kwenta.
Sasabihin ko rin sa iyo ang laban ng hari ng bola ngayon ay ang iyong libingan. Ayon sa kasunduan, nandito na ako sa Billiards King. Nasaan anak ko? Anong nagmamadali? Tara laro. Imposible kung wala ang anak ko. Hindi ako lalaro. Sige, kung aalis ka, gawin mo ang sabi ko. Patayin yan. Ikaw talaga, Dominador. Kung hindi ka nagplano na niloko ang tatay ko para pumirma sa pustahan, hindi niya isasangla ang kumpanya. Ginamit mo anak para manakot. Ikaw na una sa buong bansa na manlalaro pinakamalapit sa hari, napakababa ng paraan. Matuto ka kay Carmela, tamis ng dila mo, pinaflatter mo ako. Hindi ko siya hate o kaya bigyan mo siya ng respect. Bigyan mo naman, sige. Iakyat mo ang tao. Tara, iakyat na. Ano ba yan, matandang gago? Tay. Ito. Dominador, pinangako mo hindi gagalawin ang anak ko sa loob ng 3 araw. Reynaldo, anong to? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Sa 3 araw na ito, dapat mong alagaan at pakainin. Bakit naging ganito? Dominador, paulit-ulit na tumatakas itong lalaki, hindi ko kasalanan to. Pakawalan ng anak ko. Kung ano ang gusto mo, gagawin ko kung hindi. Anong gusto mo, loko? Lalaban ka? Teritoryo ito ng hari, karapatan mo bang magwala? Magtiis muna, Peking. Ito malaki ang impluensya niya sa siya, manood lang tayo. Efren, sa totoo lang, kung gusto mong magalit ang Diyos ng bilyar, hindi kita tatantanan. Ngayon ang inaabangan ng lahat. Simula na ang paligsahan ng hari ng bilyar. Nagtipon ang maraming eksperto sa bilyar at ang maalamat na Diyos ng bilyar ay darating din sa paligsahan. Dumating na ang Diyos ng bilyar, sasakyan ng Diyos ng bilyar. Diyos ng bilyar. Kunin mo ng maayos. Pagkatapos ng maraming taon. Unang pagpapakita niya. Kung mapapansin ng Diyos ng bilyar, magturo ng kaunti, walang pagsisisi sa buhay ko, Diyos ng bilyar. Bida. Pinalaya ni Dominador Solano ang anak ni Sir Efren. Kung may kakayahan ka, makipaglaro ng patas. Huwag kang gumamit ng maruruming paraan. Tingnan mo. May oras ka pa para makialam sa iba. Ikaw talaga, alagaan mo muna ang kalakal ng malaking gusali mo, ha? Ngayon, nandito si Sir Efren, hindi kayo mananalo. Huwag kalimutan ikaw ay natalo na ni Sir Efren. Siya, sinwerte lang sa isang laro. Nagkataon lang na may gout si Sir Dominador nung araw na yon. Dahil sobrang kumpiyansa ka, kaya ang laban ngayon pustahan tayo ng buhay. No, pasensya na, matandang gago. Hindi ikaw ang bida ngayon. Ang Peking nito ay may konting galing. Si Sir Dominador ay ang Diyos ng bilyar. Sir Efren, Sir Efren naman. Sir Efren, ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Dominador Solano ng Pintuan ng Multong Kamay. Nag-appoint ako sa inyo dati. Gusto ko kayong makita. Oo. Akala ko ang galing-galing mo, pero sa paningin ni Sir Efren, walang kwenta ka lang. tumahimik ka. Julio, Sir Efren, ang aming Sir Dominador, siya ang una sa buong bansa. Una sa buong bansa. Ano ang pinagkaiba sa pinakahuli? Walang pinagkaiba. Sir Efren, sa harap ninyo, kaming mga ito, mga langgam lang. sobrang yabang. Insulto na ito sa titulo ng Diyos ng bilyar. Ano yung sinasabi mo, matandang gago? Tumahimik ka. Sir Efren, huwag kayong magalit. Siya naman, isang sinwerte lang, matandang walang kwentang manlalaro. Pumunta kayo rito, malaking karangalan po ito para sa amin. Huwag dahil sa kanya masira ang inyong magandang mood.
Siya, hindi. Sa totoo lang, wala akong interes na malaman kung sino kayo. Pumunta ako rito ngayon, isa lang ang layunin ko. Maghanap ng isang mahusay na alagad. Sa maraming tao, ang namumukod tangi ang may karapatang ito. Tama na. Limitado ang oras ko. Simulan na natin ang laban. Sige. Tatay, Sir Efren, mauna na kayo sa loob. Magsisimula na ang bagong torneo ng Hari ng Bilyar. Bawat koponan ay maglalabas ng isang manlalaro, 2 sa 3. Ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong maging alagad ng Hari ng Bilyar. Kung maging alagad ako ng hari ng bilyar, kaya aakyat na ako sa langit. Ang championship ngayon, akin na ito. Miss Liu, sumuko ka na, payo ko. Yung matandang iyon, napanalo niya si Sir Dominador noon dahil naging kampante si Sir Dominador. Akala mo ba na kaya niyang talunin si Sir Dominador ngayon? Ang panalo o talo sa laban ay hindi na pagpapasyahan ng puro daldal. Wala kang pag-asa. Maghintay ka na lang at hihiyain ka ni Sir Dominador. Magpapatama ng puting bola para sa unang tira. Ang pinakamalapit sa ilalim ang unang tira. ang lakas naman ng tira. Baka kinakabahan na yung matanda. Tay sa'yo na ang unang tira. Hindi si Dominador Solano bilang numero 1 sa bansa. Talagang imposibleng magkamali siya ng ganito. Mukhang ikaw, Dominador Solano, para maging alagad ng hari ng bilyar, inilabas mo na ang iyong nakatagong galing. Pero, Parang na-stuck ang puting bola. Bakit biglang huminto? Nakita mo, ito ang pinakamahusay na kontrol ng bola. Maliban sa hari ng bilyar, wala nang ibang makakagawa na kayang gawin ang ginagawa ni Sir Dominador. ang galing ni Sir Dominador ay hindi kayang tapatan ng basurang ito na puro swerte, makakapantay. Huwag madali. Hindi pa ako nagtira. Ngayon si Sir Efren Miranda ang makikipag-break. Matanda. Ang bola ni Sir Dominador nakadikit sa ilalim, huwag ka nang mag-aksaya, payo ko. Yan lang. Matanda? Hindi ka ba natakot kay Sir Dominador? Pwedeng kumpiyansa. Pero huwag maging bulag. Galaw na to medyo pamilyar. Parehas distance ng dalawa. Ang galing. May pag-asa pa. Imposible matandang to paano nakipagtay kay Dominador. Imposible, sigurado nagkataon lang isa pa. Parehas distance ng dalawa. Anong kabulastugan unang-una ng Daksha? Wala naman. Kung magsasalita ka pa ng isa, pupunitin ko ang bibig mo. Huwag kang magyabang billiard ito, hindi ito kontrol ng bola. Sino ang unang mag-break? Dahil pareho distance ng dalawa, toss coin tayo para sa unang break. Di nagbabago. Ganyan pa rin. Pero hindi ka mananalo.
Pili ko T. Pili ko ang H. Kita mo, walang paraan. Nasa akin ang pabor ng langit. Hindi patas. Gusto ko magpalit ng tao, toss coin ulit. May duda ako sa host, kasabwat niya si Dominador. Hindi na kailangan yan, sayang ang oras. Laro na. Unang laro, si Sir Dominador mag-break. Ako ang mag-break, talo ka sigurado. Linis ng mesa ito imposible. Itong matanda magaling ah. Nakita mo ba? Kapag seryoso si Boss Isolano isang tira, wala na talaga itong matanda. Matanda, ito ang pagkakaiba natin. Sabi ko na sa'yo, hindi ka talaga kalaban ko. Bigyan kita ng chance. Halika rito agad sa harap ko. Yumuko ka ng 3 beses. Tawagin mo akong boss. Baka magaanan kita. Boss Solano, masyado kang mabait para sa mga walang hiya. Bakit pa magsasalita? Matanda, pahalagahan ng chance. Halika, lumuhod at humingi ng tawad, huwag kang magpahirap. Isang laro lang ang panalo. Bakit ka nagyayabang? Hindi pa tiyak kung sino mananalo. Bobo ka ba talaga o nagpapanggap kahit pangalawang tira? Kaya nang matanda na linisin ang mesa. Pero ang ikatlong tira ay kay Boss Solano. Sa tingin mo, may chance pa ba kayo? Kapag tumira si Boss Solano, ilang tao ang mapapatay? Depende sa mood ni Boss Solano. Payo ko sa inyo, ihanda ang leeg. Dito kayo maghintay. Mag-aral kayo ng mabuti. Ano na ang desisyon mo? Limitado ang pasensya ko. Sabi ko na, Eto. Ito ang libingan mo. Sige, ang lupit. Oo, ipapakita ko sa'yo paano ka mamamatay tira. Linis ng mesa nga. Pero, walang silbi. Oh. Basta sa ikatlong round, kaya pa ni Mr. Joe may chance pa. Chance? Akala mo bibigyan ko siya ng chance. Sunod tira. Papatayin ko kayong mag-ama. Tapos na. Ito, Anong meron? isang bola. Ang galing ni Dominador. paano siya nakaisa lang? Medyo interesting. Matanda, nagdaya ka, di ba? Kung sa bawat tira lilinisin ang mesa, ang buhay ano pang saysay. Hindi pumasok, edi hindi. Akala mo ba lahat ay katulad mong taksil? Tumahimik ka, nangangati ka ba? Dominador, sumuko ka na! Sa galing ni Efren, wala ka ng tsansa. Hindi nakalinis si Dominador. Siya, mas imposible pa. Itong tira buong lakas ko ang ginamit. Dapat linis ng mesa sana. Baka yung tira niya kanina. Kaya niya basagin special. Hindi basta-basta galing. Kaya pala nabasag ang puting bola. Hindi naging pantay puwersa, nakaapekto sa tira ko. Itong tira huwag siya pumalo. Sandali, Dominador, ano na naman gusto mo? manahimik. Sir Efren, tingnan mo basag na ang puting bola. Hindi na pwede. Gusto kong magpalit ng bola. Ulitin natin to. Okay lang? Efren, espesyal na bola ito. Paano ito basta-basta mabibitak? Sigurado itong matanda gumawa ng daya. Oo, Efren, hindi ito mabibilang. Magpalit kami ng bola at maglaro muli. Itong tusong matanda. Pero hindi mo pa maunawaan sa antas mo, hindi lang ito basta pagbitak ng puting bola. Bakit naman, Dominador? Hindi ka naman marunong matalo, tumahimik ka, gago. Professional na manlalaro sa anumang sitwasyon, dapat kaya mong manalo. Kaya, tuloy ang round na ito.
Ito Efren, hindi pwedeng to, wag kang kampi sa kanila, hindi patas ito. Dominador. Gusto mong suwayin ang kagustuhan ni Efren? Hindi po. Nagbigay na ng desisyon si Efren tuloy ang ikatlong round. Huwag isipin na sinuwerte ka lang, mapasok mo ba ang bolang ito? Basag na ang puting bola ngayon. Imposibleng mapasok mo yan, mas imposible sa isang tira. Ang pagkaunawa mo sa bilyar ay mababaw. Tingnan mo ng mabuti isang beses lang. Hindi pa natin alam ang background ni Benito. Ngayon hindi pa pwedeng ipakita lahat muna. Isa-isa munang pasukin. Imposible naman. Sira na ang loob ng puting bola. Paano naging tuwid ang tira niya? Hindi magaling laro mo. Obserbasyon mas mahina. Hindi ba? Dondom. Paano niya nagawa? Itong tira isa lang ang paliwanag. Ang puting bola, ang uncertainty, isinama niya lahat at binago niya ang lakas at direksyon. Sumayad na sa wakas. Imposible ito. Baka ang pagkasira ng puting bola kasama rin paano siya nagkaroon ng kakayahang nakakatakot. Lumang gago. Sino ka ba talaga? Imbis na isipin mo, yan mas mabuting isipin paano tutuparin ang taya natin. Imposible. Ayoko maniwala na kaya mo laging pumutok ng ganyan. Papaniwalain kita. Magaling siya. Pero kung ganito lang ang antas, hindi ka pa rin kalaban ko. Ang galing, Dominador, talo ka na. Dondom ano ngayon? Huwag siyang makapuntos pa. Oh, Isa na naman. Ray, ano ginagawa mo? Lumang gago. Mula ngayon kung mangahas ka pang pumuntos, bibaliin ko ang isang daliri niya. Subukan. Subukan mo nga. Dom Solano, ganyan ba ang rules mo? Ray, ano ba yan? Bitawan mo. Sir Dom, hindi ko na matiis. Na manalo itong matanda, suntok o multa, bahala ka. Pagkatapos ng laban, bahala ka sa akin. Ikaw. Tingnan mo na hindi siya nakikinig sa akin. Wala na akong magawa sa kanya. Ganito na. Maglaro ka ng payapa ngayon. Kung putulin niya ang mga daliri ng anak mo, baliin ko rin ang mga daliri niya. Ano sa iyo? Pawag mo akong pakialaman, talunin mo itong matandang gago. Itong binata matapang pala. Pero kung may tapang ang tatay mo, hindi natin alam. Huwag ninyo akong pilitin. Matandang gago. Nangangahas ka pang magyabang. Halika, tira ka ng isa, subukan mo. Hindi ka ba ang Diyos ng bilyar? Itong mga tao ginugulo ang palaro, dapat silang lahat paalisin. Ang pakialam ko lang ay ang resulta ng laban. Tungkol naman sa labas ng laro, wala akong pakialam. Itong impostor walang kahit nakatiting na respeto sa bilyar. Kau bilang Diyos ng bilyar, hindi ka nagbibigay ng hustisya, hindi ka karapat-dapat maging ball god. Ang kapal. Bakit ka ganyan makipag-usap sa Bolgad? Pagod ka na sa buhay? Kanina nung ang white ball ninyo pumutok, ang Bolgad nagsalita para sa inyo. Sinungaling ka. Gusto lang niyang manood ng gulo. Tama na, tigil na ang daldal, ang bagal-bagal mo, lalaban ba o hindi, maraming naghihintay. Pamaglaro ka ng payapa gamit ang mga daliri ko kapalit ng buhay ng matandang gago, sulit. Tumahimik ka, gago. Maniniwala ka bang baliin ko ang braso mo ngayon? Dominador, gusto mo ang kumpanya, ibigay ko na sa'yo ngayon, pakawalan mo ang anak ni Efren. Bigay mo na ngayon, huli na. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Mananalo ako sa laban ngayon. Ang kumpanya mo. Gusto ko rin. Matandang gago, tira ka, pero paalala ko lang sa'yo, pag-isipan mong mabuti. Pwedeng matandang to, marunong ka naman, ipagpatuloy mo. Ay, matanda, hindi ka na makatayo. Nanginginig ka pa. Pasensya na, diretso na ako. Mahirap hulaan ng puting bola. Wala pa akong tamang pakiramdam, basta't hindi siya papasok. Maaga o huli, panalo ko ito.
Matandang gago. Eto chance mo, wala kang kwenta. Putang ina, isa pa. Lintik ka, aray. Tumigil ka. Lolo, huwag ka nang magtagal. Lalaro ka pa ba? Hindi pa oras para umatake. Hintayin silang kampante. Sumuko na lang tayo. Sa mga taong walang hiya, walang dapat ikumpara. Sumuko ka? Imposible. Ipapakita ko sa lahat ngayon. Ako ang tatalo sa kanya. Huwag mag-alala. Hindi ako matatalo. Putang ina, tigil na yabang. Sige, tira ka. Sabi ko na, itong matanda ay duwag na walang kwenta. Oras na. Matanda, anong gusto mo? Kukunin kamay ng anak mo. Pigil? Harangin. Putang ina mo. Dominador. Talo ka na. Sir Dom, wag mo siya kausapin, puta. Ako na ang bahala. Dominador, ang taya natin ay buhay. Hindi mo kaya. Sa harap ng Diyos ng bilyar, baliin mo. Maestro Efren, makinig ka. Ano ba ang sinasabi nila? Walang respeto sa iyo. Turuan mo sila ng leksyon. Alam ng lahat yan. Pinakaayaw ko ang karahasan at dugo. Ginagawa mo ito. Ginagawa mo ang ipinagbabawal ko. Kanina ginamit nila ang anak ko para takutin ako. Hindi ganyan ang ugali mo. Kahit paano, si Dominador ay una sa bilyar ng Pilipinas. Kung mamatay siya ay malaking kawalan sa Pilipinas. Tama po kayo, naantig ako. Sa mga taong ito para sa bilyar ng Pilipinas, ang dami kong ambag, nagpakahirap ako. Yan, gusto niya agad akong mamatay. Ano ang intensyon niya? Sa buwatan. Efren, bantayan mo ang ugali mo, pero mukhang may kakayahan ka, hindi na kita sasawayin. Ngayon, lumuhod ka sa akin. Simula ikaw na ang alaga ko. Maestro Efren, nagkakamali ka yata? Siya ang alaga mo. Anong karapatan niyang maging alaga mo? Ako ang may karapatan. Luluhod ako sa iyo ngayon. Maestro Efren. Maestro Efren, basta. Tanggapin mo akong alaga, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lumayas ka. Karapat-dapat ka? Dominador, ikaw ang una sa Pilipinas. Ang baba ng pagkatao mo, napakawalang dignidad. At saka hindi gusto ng iba. Patay. Tama na. Bilis, lumapit ka. Lumuhod ka sa akin. Wala kang karapatan. Napakawalang hiya mayabang, hindi na ako makatiis. Matandang gago, hindi ko sana gagawin ito ngayon, pero kung hindi kita disiplinahin, hindi mo talaga alam ang iyong hangganan. Kunin ang tako. Efren, Diyos ng bilyar, narito na ang iyong tungkod na pumatay. Sa wakas kikilos si Efren. Galitin ang Diyos ng bilyar? Naghukay ng libingan. Ito ang maalamat na gawa sa meteorite. Purong gintong tungkod pumatay. Simbolo ng Diyos ng bilyar, pinakamataas, karangalan at kasanayan. Ngayon, nasaksihan ko mamatay walang pagsisisi. Isang billiard cue lang. Parang imperial decree, ang plastic. Ang Diyos ng bilyar ay talagang karapat-dapat, pati cue niya ay napaka-extraordinaryo. Naku Efren, Diyos, ngayon makita ka namin, ikaw mismo ang kikilos, ay napakapalad namin. Ang matandang iyon, hindi alam ang limitasyon. Gagamitin mo ang iyong pambihirang galing para talunin siya ng walang duda. Anong nakatanga ka dyan? Dali, magbigay galang sa Diyos ng bilyar. Batiin ang Diyos ng bilyar. Efren, Diyos. Ang matandang ito hindi dapat magtali ng sapatos mo. Ngayon turuan mo silang dalawa ng leksyon para malaman ng magamang ito ang kahihinatnan ng galitin ka. Para mambola siya. Kayo talaga, wala na kayong hiya. Tumahimik ka, bastos. Efren, Diyos ng bilyar ang bastos na ito. Lakas loob na insultuhin ka para malaman ang kahihinatnan.
Matanda, mahal ko ang talento. Sana ay maglingkod ka sa akin, ngunit hindi ko inaasahan. Di ka lang nagpakababa, kundi nangahas ka pa sa akin, magsalita ng bastos. Ngayon ako mismo ang kikilos, linisin bilyar. Lumuhod, magsi ang tanging pagkakataon mo. Ang tunay na bilyar ay hindi sa pagyayabang na ito. Sir Efren, ang haba ng biyahe mo. Pagod ka na yata. Tara, magpahinga ka muna. Dali. Ang diwa ng bilyar ay focus at kasanayan. Hindi ito mga pakitang tao. Bulag na sa kasakiman ng taong ito. Sir Efren, ito ay gawa sa kanlurang. Pinakadalisay na pulbos ng jade na ginawang tisa. Gamit sa iyong tungkod na pumatay sa dragon ay makapagpapataas ng 2 beses na lakas. Matandang manluloko na nagpapanggap. Paligsahan ang bilyar, hindi ito entablado ng inyong drama. Huwag dito magpakitang tao kayo. Ang tunay na malakas, hindi na kailangan ng iba pang bagay para patunayan ang sarili. Ang tako ay para sa pagtama ng bola. Hindi ito pang-usap. Magaling. Susunod, isa-isa kitang mapapansin mo ang agwat ng ating kakayahan. Sira, sobrang pilit na giba na ang forma ko ang tingin ng matandang ito. Nagulo ang isip ko. Ito ang tinatawag na ang galing. Break ito, muntik nang lumipad ang tela. Akala ko may espesyal na galaw, kaya... Yun lang? Ang hari na ito, batayan medyo normal kung gusto mong magpakitang gilas, mas madaling mapahiya. May problema ang mesa, hindi pantay ang mesa, hindi pinakinis. Naapektuhan ang feel ni Efren. At sa kailaw na apektuhan ang laro ni Efren, ito ang kanilang pagkakamali ng organizer. Oo. Kalokohan yan. Anong mistake? Test shot ito. Technical na termino. Ito ang test shot laban ng mga eksperto. Isang tira, subukan muna. Ang bounce ng mesa at ang direksyon ng gilid at ang anggulo. Nagets mo? Tama-tama, ang iniisip ng ating Efren, hindi naman tayo ang makakaintindi. Huwag ka nang magsalita. Kaya bakit ganyan ang venue? Parang may langis ang mesa, napakadulas. Paano ba maglaro? Kulang ang warm-up. Tapos na ang test shot. Sapat na ang warm-up. Ulitin na. Hinihintay ka ng lahat. Hindi anong ibig sabihin ng matandang ito. Ito ay lantarang insulto kay Efren. Ito. Naghahanap ng gulo, Efren, wag kang magpaka-soft. Salamat. Oo. 3 bola sa isang tira, Sir Efren. Kapag nasanay sa venue at naayos ang sarili, ang laro ay parang umaagos na tubig. Mukhang magaan. Sir Efren, ang laki ng puso mo. 3 bola lang, pero pinakita ang galing at may estilo pa. Sir Efren, ang laki ng pananaw mo. Oo, Sir Efren, nagkamali kami ng pagtingin. Kanina nagkamali kami. Sir Efren, ang huling tira mo ang galing na ginawang pambihira ang karaniwan, iyan ang tunay na kakayahan ni Sir Efren. G, ang galing talaga. Mahina ang kontrol ng lakas, hindi solid ang angle correction, baka kahit mga amateur ay hindi mananalo, pero ang pagpapakitang tao at packaging ay naglabas ng malaking pera. Sa tingin ko ang 3 bola ay may bahid ng swerte. Kumpara sa tatay kong master ng laro, ang smooth na linis ng mesa sa isang sipa ay iba. Di tiyak baka nagtatago ng husay. Gusto niyang subukan tatay mo. 3 bola. Sa buong buhay ko, hindi ako nakapasok ng ganito karami. Record na ito. Baka. Sumabog ako sa pressure. Lumang gago. Nakita mo ba? Ito ang pagkakaiba ng mortal at ng Diyos. Go. Ikaw na. Tatay, sige tira. Turuan mo itong matandang pekeng Diyos. Ipakita mo sa kanila kung ano ang billiards. Bastardo, tumahimik ka. Ang galing ni Sir Efren ay kitang-kita. Ang tatay mo ay walang laban.
Lumang gago, warning kita, huwag kang magmatigas. Pag natalo ka, itong walang kwentang anak mo ay madadamay din. Ako na. Tay, ipakita mo sa kanila kung anong tunay na teknik. Mahal. Mahal, huwag mo kong takutin. Efren, Huwag magsugal. ang anak natin. Kay, Mahal. Kung madali siyang talunin, tiyak nagagantihan si Julio. Matandang lalaki, anong tagal mo? Si Billiard God, binigyan ka na ng respeto, nagtatagal ka pa dito, tira na. Sa tingin ko itong matanda, natakot na yata nanginginig na kamay mo. Payo ko sa iyo, sumuko ka na lang. Kung ayaw matalo, sabi manalo sa pagmamadali sa kalaban. Anong abilidad? Tito Efren, kalmado lang. Huwag ka maapekto sa nila. Galing, Tay. Ganyan tira. Swerte lang nakapasok ng isa. Tingnan mo yabang niya. Ida-isa ni lakang napasok. Ang pinakamadaling bola, walang epekto sa laban. Ay, itong matandang walang kwenta. Anong tira to? Kaya ito ng bata. Tay, ito bakit ganito tira? Subukan ng level mo. Paano talaga? Walang kwenta talaga siya na natakot sa lakas ni Billiard God. Nakita mo ba? Hindi mo alam ang basic tira. Nagtayo ka ng ganitong snooker kay Billiard God, walang sagabal. Kahit disenteng depensa hindi magawa. Ako si BG ngayon, lubos kayong susuko. Tingnan nyo si Efren, ganda ng tindig, astig. Pusta ako, sa shot na ito, hindi lang papasok, kundi malinis lahat. Yung matandang yun, wala nang mahahawakang bola. Ang simpleng bola, Sir Efren, paanong nagkamali? Alam kong amateur ka. Sobrang amateur mo pala. Ito ang maalamat na Efren. Bola sa bulsa, di makapasok. Nakakatawa talaga. Nakakita ako ng ganito? Dominador. Ito ba ang sinasabi mong Efren? Paano nangyari na namintis ang bolang yun kahit nakapikit papasok? Dahil sa matandang demonyong yun, Ang level ni Efren, maiintindihan ba ng mga ordinaryong tao na tulad mo? Ano tawag dito? Psych tactic to. Ina-adjust ni Efren ang rhythm ngayon. Mintis muna para mawala ang bantay ng kalaban at sa huli malakas na shot. Si Efren malalim ang plano. Saludo. Tama, ito ang strategy ng ating Efren. Si Efren bawat shot ay may malayong paningin. Sa susunod na shot, wala kayong anumang pagkakataon. Sir Efren, kailangan mo pa bang mag-warm up? Kapal. Yabang, bakit mo sinabing yun kay Sir Efren? Walang kwenta, lumuhod ka at mag-sorry kay Sir Efren. Tama, wala kang karapatang magsapatos niya. ako ang Billiard God. Kailangan ko ba ng paalala? Focus ka na lang sa susunod mong bola. Hump! Sa'yo na itong round. Sabi na, kontrolado ni Tito Efren ang laro. Sige tay, ganyan ang tira. Palabasin ng totoo nila. Imposible, imposible. Ba't ang bilis? Isang bola na lang. Takot ka na? Wag ka. Hindi ka matatalo ng ganito kabilis. Tay, ba't di pumasok ang bola? Sa galing mo, imposible.
Sinadya niya yan, sinadya. May strategy si tatay mo. Nakita mo ba matandang gago? Ganyan ang tadhana, umiikot. Ang yabang mo lampas na. Billiard god pa rin ang asahan. Banal na kapangyarihan bumigay na ang matanda. Sir Efren, maglaro na po kayo. Isa itong one shot clear. Magandang pagkakataon, pinahiya ang sarili. Efren, sinabi ko na noon, sa harap ng kapangyarihan ni Sir Efren, yung mahina mong kakayahan, walang laban. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Efren, siya ay isang ganap na walang kwenta. Isa na lang ang chance. May 5 pa akong bola. Medyo delikado na. May term na chosen one, ito na. Hindi pa kumikilos ang billiard god natin. Nasa bibig na ang pagkain. Billiard god. Tapusin mo na, final shot na, round na ito, panalo na tayo. Tandang gago, sumunod ka na. Sumuko ka agad. Pero huli na. Gustong makuha ni Billiard God. Walang pipigil sa kanya. Sige. Oo. Tandang gago, tingnan mong mabuti. Bakit ka sumisigaw? Itong bola lang. Kahit aso, papasok. Walang skill. Julio. Bobo kayo. Billiard God plays. Hindi kayo karapat dapat susunod. Ipapakita ko sa inyo ng mabuti. Absolute domination to. Friends, nakita nyo? Ito ang lakas. Ito ang world-class standard. Billiard God gumalaw. Itong antas. Ritmo, walang tatalo. Billiard God. Genius movie 2. Ang shot na ito, perpekto ang laki. Sa buong mundo, walang pangalawa. Naku, nagawa na. Talaga, pakiramdam. Henyo ba ako? Panatag na. Itong huling shot. Pot block 8. Tapos, Naku, malapit ng clear table. Ang bilis. Ang level ng billiard god sa billiard world ay parang tunay na Diyos. Efren. Para kay billiard god, di ka karapat dapat sa kanya. Billiard God. Tigilan mo na sila. Turuan mo ng leksyon ang mag-ama. Para malaman nila, resulta ng pag-insulto. matanda, ipapakita ko sa iyo. Desperasyon to. Nawala ang hininga. Ganyan lang mentalidad mo, billiard god ka pa? Ito. Ay! Paano naman? Ay, ito ba ang galing ni Efren? Di maipasok ang 8 ball malapit sa butas. Sa round na to, imposibleng matalo ako, turn ko na. Yay tay, nanalo tayo. Anong Diyos ng bola? Ito lang ang galing? Ikaw na magsabi. Ikaw ba talaga si Efren? Ako ba Diyos ng bola? May karapatan ka bang magduda? Kung ganito lang ang galing ni Efren, Diyos din ako ng bola. Lakas mo. Sir Efren, paki nga. Ipakita mo ang tunay mong galing. Ano ba? Itong sira-sirang mesa nakaapekto sa paglalaro ni Sir Efren. Kung kaya mo manalo o... Talagang may problema lugar. To tingnan mo ito, ang ilaw na ito parang multo nakasilaw mata ni Sir Efren. Talaga? Bakit si Sir Efren hindi naapektuhan? Kasi mabait si Sir Efren, nakipaglaro lang siya sa inyo, pinagbigyan kayo, at sobra naman kayo sa susunod, di kayo bibigyan ng pagkakataon, luluhod kayo. Oo nga.
Tandang unang round nagpainit lang ako, sinubukan ko lang galing mo. Susunod papaluhudin kita at gagapang ka palabas. Sige, simulan na. Ay, Usapan tayo, ano ang gusto mo? o ganon. Ganun pala nakuha ang bola agad. Patawarin mo ang anak ko. Oh, sige. Nagkakamali ba ako? Ay matandang nakamamangha, puro pocket balls. Ay kaya nga matandang gago ka. Ang accuracy at angle ng combo hindi na makontrol. Matandang nanalo ka ng isa. Akala mo ba kaya mo na ulit? Ayan nilang hinahamon mo pa si Sir Efren. Sir Efren, wag kang maawa, alisin na ang walang kwentang ito, palayasin na yan. Ay matandang, tinasang kita ng tingin. Akala ko naman kahit papano mapapagalaw mo ako ng konti. Di inaasahan, wala kang kakayahang gumawa ng konting gulo, wala man lang. Talunan, nahihiya ka pa bang sumigaw dito? Dilatan mo mata mo at manood kang mabuti. Susunod, wala ka ng kahit pagkakataong mahawakan ng bola. Gagamit ako ng pinakamabilis. Pinakatumpak na stroke, lubusin kita. Gagamitin ko na ang tunay kong lakas. Julio, maghanda ka ng kunin ang bangkay ko. Wag mo. Dilatan ninyo ang mga mata at panoorin ano ang ganap na kontrol. Maganda. Unbelievable. Tagal mo tutok, mananahi ka. Wala kang alam. Bilyarong Diyos, pinapakita niya sa atin pinakamataas na bilyar na aral. Sige. Nakita mo, matandang to, ito ang tunay na tira. Matandang to, natuto ka na. Luhod ka na agad, salamat sa aral, bilyarong Diyos. Bilyar na daan. Nasa control ng lakas. Angulo control. Control sa puso. Ay naku, oh. Kaya ko kontrolin ang bolang ito, mas kaya kontrolin kayong mag-ama tadhana. Tumama ka sa ilang pocketball ko, control ka na. Hayaan ang clown na magpakitang gilas kung hindi mo to pa rin ang pangako sa oras. Lalanta din kita agad. Oo. Oo. Bigla ko naalala ang isang kasabihan. Parang ulap at tubig, parang bahaghari. Desperado ka. Tunay na galing ng bilyarong Diyos. Tatay, hindi ka niya matatalo, ilabas mo ang iyong kakayahan, talunin siya, ikaw na bilyarong Diyos. Ano bilyaro? Tatay mong matandang to, dapat ba siya sa titulo? Nakita mo na, matandang to ito. Ako ito. At kayong mga ordinaryong tao ang agwat. Bilyarong Diyos, ulap lang. Ang dugo sa likod nito hindi mo pa naranasan. Ay nako, alam ko, ito lang ay ikaw. Palusot para sa pagkatalo. Panalo ka, Julio, tayo na. Teka lang, Hindi pa tapos ang round 3.
Bilyarong Diyos, hindi dapat paalisin ang matandang to. Talo siya sa round 3. Hindi makalis anak niya. Maganda ang pakiramdam ko. Ang kakayahan ng matandang ito. Sa tingin ko hindi ganon. Ngayon kayo mag-ama. Walang makakaalis ng nakatayo. Wala kang puri, hamak. Pupunitin ko ang iyong mga kasinungalingan. Lalaban ka talaga? Bago't lumang galit. Sabay na bayaran. Bayaran. Ikaw lang at nilapastangan mo ang Diyos ng bilyar, karapat-dapat ka. Ito, dahil sa Diyos ng bilyar, pinalo ka hanggang mawala ka. Nag-uulol ka na. Matandang walang kwenta, nanalo ng ilang bola sa swerte lang, at akala mo ikaw na importanteng tao? Kung hindi dahil sa awa ng Diyos ng bilyar, wala ka ngang karapatang maglaro sa deciding game, huwag kang magsamantala. Diyos ng bilyar. Minamaliit ka niya. Sa kaloob-looban niya, hindi ka niya kinikilalang Diyos. Pinagdududahan niya ang iyong pagkatao. Nagdududa sa autoridad mo. Taong walang galang na ganito, hindi dapat siya palampasin. Buwisit. Kayong mga sipsip, siya ba ang Diyos ng bilyar? Hindi ba ninyo alam sa sarili ninyo? Yung mga bola kanina, ang pangit ng tira mo. Pinagbigyan siya ng tatay ko kaya nanalo. Ganitong galing, deserve mo bang maging Diyos? Siya ba ang totoong Diyos? Hindi nakukuha sa forma at pambobola. Ikaw Diyos ng bilyar. Basic skills mo, puno ng butas. Naglakas loob ka maging Diyos, nakakatawa! Mga mangmang, ako mahal ko ang talento. Sana bigyan ko kayo ng kaunting konsiderasyon dahil gusto ninyong mamatay. Pinagdududahan ninyo ang pagkatao ko. Sige, ngayon ako Diyos ng bilyar, mag-e-exception ako. Sa harap ninyo, mga ordinaryong tao, ipapakita ko ang dragon ng siyam na langit. Ano? Dragon ng siyam na langit. Kung ordinaryong tao ang makapag-aral ng ganitong skill, ay masasabing may talento. Kung tama ang kanyang pagkatao at laro, maaaring bigyan siya ng pagkakataong maging Diyos. Kayong mga pangkaraniwang tao, dragon ko sa siyam langit makikita nyo. Ha? Dragon sa siyam langit, yan si Sir Efren. Ang teknik niyang sumakop sa mundo kapag ginamit. Puting bola, parang dragon, walang makakapigil. Isang tira lang. Kahit balat ng bola, wala. Abangan nyo. Nakakatakot ang pangalan. Baka puro ingay lang, walang laman. Ang yabang mo talaga. Sir Efren, kailangan mo silang turuan ng leksyon ang mga walang takot na ito. Hoy matanda, tignan mo. Makakita ng dragon sa siyam langit. Swerte mong makita ito, isang biyaya. Putang ina. Ang laki ng yabang ko. Dragon sa siyam langit. Isang beses ko lang ito napanood sa video. Sa 10 tira siyam ang sablay. Yung isa swerte lang. Kung pumalya ito ngayon, hindi pwede. Dapat kayanin. Kayong mga mortal, panoorin nyo. Lakas, anggulo, bilis. 3 magkaisa upang mailabas ang tunay na dragon. Dragon sa siyam langit. Ayos! Oo. Magaspang ang teknik, walang kontrol sa lakas, pero nagawa mo ito, si Benito. Hindi naman siya ganap na walang kwenta. Gawa na. Makapangyarihang dragon sa siyam na langit na. Ako ang tunay na Diyos ng bilyar. Paano si Efren? Para siyang sugal na panalo. Hindi ito tama. Ang mortal ay mortal lang. Pinilit ang inner energy para ilabas ang dragon. Paano ninyo maiintindihan kayong mga langgam? Tay, siya ba ang Diyos ng bilyar? Lumang hayop. Lumuhod ka na. Yumuko at humingi ng tawad sa akin. Para sa peking titulo, ang pangunahing dangal ng tao pwedeng itapon, kawawa. Kawawa, mas katawa. Efren, lumuhod ka kay Efren Miranda. Humingi ka ng tawad. Dapat kong sabihin may talento ka talaga. Kaya mong gayahin ang makapangyarihang dragon sa siyam na langit hanggang dito, bihira rin.
Sayang, basics lang ang natutunan mo. Ang tunay na diwa ng teknik na ito, hindi mo talaga naiintindihan. Ngayon, hayaan mong turuan kita kung ano ang tunay na makapangyarihang dragon sa siyam na langit. Lumang to, nakita mo ang special move ko na tarantakano ikaw? Gusto mo akong turuan? Deserve mo ba? Efren, anong hayop ka? Nagmamayabang ka dito? Pakitang tao kaya ng lahat, subukan mo ipakita mo dito. Panoorin ng lahat. Efren, sabi ko talo na lumuhod at umamin. Baka billiard. God, patatawarin pa ang buhay aso mo. Bakit ka nagpupumilit? Anong sinasabi mo? Bilisan mo. Sa harap nila, bilisan mong gawin yan, ipakita mo sa amin. Ngayon, ako si Dominador, sinasabi ko ito. Kung kaya mo 9 day, tatawagin kitang tatay. Tay, kaya mo ba talaga yan? Tito Efren, sigurado ka? Lakas na ito. Imposible. Talagang imposible. Tatay, ikaw ang tunay na Efren, yung totoong dragon kanina. Ang galing. Ito'y tunay dragon sa siyam na langit. Benito, ikaw ang peke, hindi ko inaasahan. Ako si Tomas na agila na nabulag ng maliit na ibon na tulad mo. Ikaw, anong sinasabi mo dyan? Siyam na langit peking dragon sa lola mo. Tatay. Anak mo, hindi kita nakilala, nagkamali ako, dapat akong patayin. Siya ang nag-udyok, nagkamali ako, tatay, patawarin mo ako, parang aso. Sir Efren, si Reynaldo, masama bibig. Hindi, itong si Benito lahat kasalanan niya. Nagpapanggap sa pangalan mo at nanloloko, Sir Efren. Ituring mo akong parang utot at pakawalan na Sir Efren. Sir Efren, patawad. Sir Efren, alam kong nagkamali. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa titulo. Pero nagpanggap bilang ikaw. Pinag-aralan ko ang iyong galaw. Lahat ito ay dahil hinahangaan kita. Umalis ka na nga dyan. Tumahimik ka. Patawarin mo na ako, parang aso, Sir Efren. Mario, si Efren ay nasa daksya na kung hindi tayo susundo. Kapag nagalit si Efren, ang resulta ay hindi natin kayang panagutan. Efren, pakiramdam ko, may problema sa Efren na ito. Ang mga paligsan sa buong bansa, ang daming pandaraya. Sa likod nito ay may anino ng Efren na ito. Ibig mong sabihin itong si Efren malamang ay peke. Presidente Vice Pres, lumitaw na ang tunay na Efren. Ito'y tunay dragon sa siyam na langit. Bilisan, ihanda kotse, dalhin mo ako sa venue. Gusto kong salubungin ang Efren. Sir Efren, patawarin mo po ako, Sir Efren. Sir Efren, patawad po. Tay, patawarin mo po ako, tay! Mali na po, hindi na po ulit, Sir Efren. Tay. Bitaw. Ang Bull God ay hindi lang kumakatawan sa kasanayang walang kapantay. Kumakatawan sa walang kapantay na pagkatao. At ikaw, gamit ang banal na pangalan, nagsasagawa ng pandaraya, ikaw ay kahihiyan sa bilyaran. Benito, ikaw ginagamit ang pangalan ko. Gumagawa ng masasamang bagay, napakasama mo. Magsama kayo. Kunin ang hamak na si Benito at dalhin. Huwag. At silang tatlo. Kunin din. Sir Efren. Maawa ka po, Sir Efren. Maawa po kayo. Maawa po. Sir Efren, bigyan po ninyo ng pagkakataon ng aming asosasyon. Hayaan kami. Sir Efren. Tay. Ngayon, naiintindihan ko na po na sa sugal laging talo. Ipinapangako ko po, mula ngayon mamumuhay ako ng matuwid at aalagaan ko kayo. G. Miranda. Paumanhin po, kakatingin lang namin sa inyong report. Wala po kayong cancer. Mali po ang diagnosis. Kamakailan, sayang lang ang pag-aalala ko.